Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Ella. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aming naging karanasan ng aking mga kaibigan na sina Clarice at Maureen nung nagtungo kami sa dulong baryo sa aming bayan para dumalo sa isang kasiyahan. Nasa 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Dekada 90. Nag-aaral sa sekundarya na makilala naming magkakaibigan ang mga bagong estudyante na sina Warren at Elmer, nabuhat sa lugar ng Leyte. Nagtungo sila sa aming bayan sa kadahilan ng inilipat sila ng kanilang mga magulang para makapiling ang lolo nila sa dulong baryo sa bayan namin na yon. Mananatili lamang sila ng 1 taon at babalik na din sa Leyte. Nung una ay talagang marami kaming kaklasing na humaling sa kanilang dalawa. At isa na roon ang mga kaibigan ko na sina Clarice at Maureen. Hindi naman talaga maikakaila na talagang gwapo ang dalawang binatilyo na yon. Para bang may lahing Kastila, mistisuhin. Kaso lamang ay mabigat ang loob ko sa kanila. Yun bang pakiramdam na kumukulo ang dugo ko sa kanila noon. Kahit wala naman silang ginagawa sa akin kaya madalas akong umiiwas. Nakikisama lamang ako sa kanila dahil kina Clarice at Maureen. 1 linggo pa lamang silang napasok sa paaralan ng papalapit na ang araw ng pista sa dulong baryo sa aming bayan. Inimbitahan kami ng 2 magkapatid na sina Warren at Elmer. Bagay na kaagad namang pinaunlakan ng aking 2 kaibigan. Inis na inis ako dahil ayaw ko talagang dumalo sa pistahan pero wala naman akong nagawa. Pinilit-pilit ako ni Clarice at Maureen na halatang malaki ang pagkakagusto sa magkapatid na yon. Naghihintay lamang sila ng pagkakataon na maligawan ng mga ito at tiyak na walang pag-aalinlangan na sasagutin nila magkapatid na yon. Sila kasi yung mga tipo ng babae na mahilig sa gwapo kahit hindi pa nila lubos nakakilala. Para sa kanila ay wala nang dapat questionin sa pagkatao ng magkapatid dahil sa kanilang kagwapuan. Paniniwala ng mga kaibigan ko na mabait at maginoo ang kambal kahit wala naman talaga silang maraming impormasyon tungkol sa mga yon. Nabanggit ko sa aking mga magulang ang tungkol sa pista sa dulong baryo. Tila nagkatinginan sila at nabakas ko ang konting kaba at pag-aalala sa kanilang mga mata. Nagduda ako na posibleng may masamang kasaysayan sa baryo o marahil ay may kakaibang pangyayari doon na hindi nila nagustuhan. Nagbaka sakali ako magtanong kung anong problema at hindi ko inasahan ang itinugon sa akin ng nanay ko. Batay sa kanya, ang dulong baryo ay pinamumugaran ng mga aswang na manlalason. Pero wala pa naman silang nababalitaan na napapatay sa lugar na yon. Kaso, maraming insidente na nahahawahan ng pagiging aswang at nalalason sa tuwing sumasapit ang kapistahan. Binalaan nila ako na huwag nang dumalo sa pista at pagsabihan ko mano ang aking 2 kaibigan na huwag basta-basta magtitiwala sa bagong saltang mga kaklase dahil nakakatiyak sila na posibleng apo ng isa pang aswang ang mga yon. Sumunod ako sa aking mga magulang at sinubukan ko na kausapin ang aking mga kaibigan pero pinagtawanan lamang nila ako at kamuntik pa kaming mag-away. Dahil mas pinagtanggol pa nila ang magkapatid kaysa sa akin noon. Kaso, sa katapos-tapusan ng aming pag-uusap, ay nagawa na rin naman nilang sumang-ayon sa aking mga sinabi. Sumapit ang araw ng pista sa dulong baryo. Araw noon ng Sabado. Kampante ako na hindi dumalo sa pista ang 2 kong kaibigan na yon. Naisipan ko na magtungo sa bahay nila para gumawa kami ng proyekto na isusumiti sa araw ng Lunes. Pagkarating ko sa bahay nila, laking gulat ko nang malaman sa mga magulang nila na kanina pa sila umalis para magtungo sa may dulong baryo.
Sinundo umano sila ng magkapatid na Warren at Elmer, kaya nagmadali silang umalis nun. Medyo nainis ako sa katigasan ng ulo ng mga kaibigan ko. Napakabilis nilang bumigay sa magkapatid. Pinairal na naman nila ang kalandian. Umanap na lamang ako noon ng paraan para makarating sa dulong baryo na yon. Pinuntahan ko ang pinsan ko na si Eric. Kasalukuyan nakakatapos pa lamang niyang tumulong sa panggagamot ng kanyang tatay sa mga pasyenteng may sakit. Nagpasama ako sa kanya sa dulong baryo at bago pa kami makaalis ay nagdala siya ng mga pangontra sa may aswang. Napanatag ang loob ko na kahit papano ay may makakasama akong lalaki nun. Kung may mangyari man sa aming masama ay siguradong ipagtatanggol kami ng pinsan ko na to. May kalayuan ng dulong baryo at halos 1.5 oras na nilakad buhat sa aming baryo nun. Inabot na kami ng katanghalian bago kami nakarating doon. Inilibot ko ang aking paningin at talagang namangha ako sa makukulay na mga bantiritas. May mga tumutugtog na banda habang may mga pumaparadang mga tao. Meron din kaming nakitang mga bigating personalidad na nakita namin sa may telebisyon. Naisip namin na posibleng inibitahan yon o ng ibang opisyal para magbigay ng kasiyahan sa mga residente sa lugar na yon. Hinahanap namin sina Clarice at Maureen sa parada pero hindi namin sila natagpuan. Biglang sumagi sa isip ko na posibleng kasama silang dalawa ng magkapatid na Warren at Elmer. Kung kaya't ipinagtanong namin ang bahay ni Lolo Filimon sa ilang taong nakakasalubong namin noon. Kagad naman kaming sinagot na mag-asawang nakasalubong namin at itinuro nila ang bahay nito. Mabilis kaming nagpasalamat at tinahak namin ang landas patungo sa bahay ni Lolo Filimon. Nakipagsiksikan kami sa dami ng mga tao. Meron pa kaming ilang kabahayang nadaanan kung saan sumenyas ang ilang tao na pumasok kami at makikain pero tumanggi kaming magpinsan. At kahit kumakalam na mga sikmura namin ay pinili naming magpatuloy sa paglalakad. Nakarating kami sa isang lumang malaking bahay at doon ay nakita naming papasok sa loob ng bahay sina Clarice at Maureen, kasama sina Warren at Elmer. Dali-dali namin silang hinabol at nang mapalingon silang dalawa, ay medyo nahiya sila at nailang na tumingin sa akin nun. Napansin ko na nag-guilty at mukha silang nahiya sa ginawa sa akin nun. Pero nakiusap ako sa kanila na kung maaari, umuwi na kami at meron pa kaming gagawing proyekto pero masyadong magiliw sina Warren at Elmer. Pilit nila kaming inaanyayahan sa loob ng bahay para kumain. Bagay na hinding-hindi matanggihan ng mga kaibigan ko lalo pat tumingkad ang pangingislap ng mga mata ng magkapatid at sumilay ang nakakakilig nilang mga ngiti sa labi nun. Naakit naman ang aking mga kaibigan kung kaya't pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Hinila pa nila kami ng pinsan ko kaya tuluyan na kaming nakasama sa kanila. Malawak ang buong bahay. Maraming mga bisita na nakaupo sa isang mahabang lamesa. Kakaiba ang kanilang mga aura at tila tinatapunan nila kami ng masasamang tingin. Pinaupo kami ng magkapatid. Medyo malayo ang pwesto naming magpinsan sa direksyon ni Clarice at Maureen. Nakaupo silang dalawa sa mismong katabi ng magkapatid na yon. Tila binakuran sila ng mga ito para hindi ko sila maistorbo. Naiinis ako ng mga oras na yun pero wala naman akong magawa kung hindi pagmasdan na lamang sila. Tinatanaw namin silang dalawa at kitang-kita ko kung paano sila pinaglalandi ng magkapatid na yon. Hindi pa kami mapakali ng pinsan ko dahil may mga matang matatalim na nakatingin sa amin. Pakiramdam ko bawat kilos namin. Pinagmamasdan ng mga bisitang nakaupo sa mahabang lamesa. Yung parang may mali. Kinikilabutan na ako ng mga sandaling yon.
Lalo pat napapansin ko na sa bawat pagkilos namin ay nakakapukaw yun ng atensyon ng mga kaharap naming bisita. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan nila. Sa palagay ko na lamang ay interesado sila sa amin at hindi magtatagal ay posibleng may mangyari sa aming hindi maganda. May mga nakahaing pagkain. Mukhang masasarap lahat dahil mababango ang mga aroma. Umuusok yun na parang bago pa lamang sa luto. Lalong kumalamang sikmura ko kaya naman inabot ko ang kutsara at kukuha na ako ng pagkain pero biglang pinalo ni Eric ang aking mga kamay. Sinenyasan niya akong huwag kumain kahit na malipasan kami ng gutom. Binulungan niya ako sa mahinang boses nun. Sinabi niya sa akin na hindi ligtas sa mga pagkain na nakahain at malamang may halong lason ng mga yon. Ipinagdiinan niya pa sa akin na bisita kami. Hindi umano namin alam at gamay ang halukay ng bituka ng mga residente doon. Kung magpakita man ng kagandahang loob sa amin ng magkapatid ay siguradong palabas lamang ang lahat ng yon. Maaring planado nilang lahat ang mga pangyayari sa simula pa lang na naimbitahan ng mga kaibigan ko sa pistang yon. Hindi na ako nakipagtalo sa pinsan ko dahil alam ko na may punto siya at namangha ako sa bilis niyang mag-isip. Hindi ko sukat akalain na magiging ganon kalawak ang kanyang hinuha batay sa mga ipinapakita sa amin ng magkapatid. Gayon din ng mga bisita sa hapagkainan. Napalunok na lamang ako ng laway at saglit akong nag-angat ng tingin. Halos mapapitlag ako sa kinauupuan ko nang mapansin na titig sa akin ang dalawang babae sa harapan ko nun. Para bang gusto akong lamunin ng buhay habang nilalantakan nila ang mga kinakaing karne sa lamesa. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Bigla akong nanlamig. Alam kong hindi normal ang mga taong nasa lamesa. Sigurado akong mga aswang silang lahat. Pati na rin ang magkapatid na yon. Sa puntong yon ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napuno ang pantog ko kung kaya't kinakailangan ko ng makaihi nun. Ayoko pa sanang tumayo dahil siguradong makakapukaw ako ng atensyon ng karamihan. Kaso talagang naiihi na ako at malapit nang sumabog ang pantog ko. Buong lakas akong tumayo at sumenyas ako kay Warren. Tinanong ko sa kanya kung saan ang palikuran at magiliw naman niyang itinuro sa akin yon. Nagpasalamat ako sa kanya at walang lingon-lingon na nagtungo ako sa palikuran na yon. Malapit lamang yun sa may bandang kusina. Pumasok ako sa loob ng palikuran. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ako at nakaamoy ako ng tila ba malansa na nabubulok na karne at itlog. Nakakasulasok ang amoy. Hindi pa man lang ako nakakarating sa pagkainan ng biglang bumulaga sa akin si Eric. Nanlalaki ang kanyang mga mata at tila humahangos nun. Tinanong ko siya kung anong nangyari at nabanggit niya sa akin na may humahabol sa kanyang isang matandang babae na nagmula sa mga bisita na nakaupo sa may hapagkainan. Gusto siya nitong patayin. Mabuti na lamang at nailigaw niya ito kung hindi ay baka kung anong masamang tangka ang gawin nito sa kanya. Sinabihan na niya akong umalis subalit hindi ko yun magagawa hanggat hindi namin makakasamang umalis sina Clarice at Maureen. Saglit na naputol ang aming pag-uusap nang mapansin namin na papalapit sa aming direksyon sina Clarice at Maureen nun. Nagkubli kami sa isang tabi at bigla silang hinila. Pabulong kaming nag-uusap at sinubukan ko silang kumbinsihin na tumakas noon dahil
nakakatiyak kaming mga aswang ang mga bisita sa pagkainan. Lalong-lalo na ang magkapatid na yon. Magsasalita na sana sina Clarice at Maureen nang biglang mapansin namin sina Warren at Elmer na kamuntik nang magtungo sa may palikuran. May kinuha sila sa bandang kusina at doon nanlaki ang aming mga mata nang biglang tila ba naging nakakatakot at bumaga ang kanilang mga mata. Tinubuan sila ng matutulis na mga ipin. Hindi makapaniwala sina Clarice at Maureen sa kanilang mga nakita. Napalitan ng takot ang matindi nilang paghanga sa magkapatid na yon. Hinintay naming umalis sa magkapatid at bumalik sa may hapagkainan bago kami tumayo sa aming pinagkukublian. Lumingali nga kami sa paligid at may napansin kaming pinto sa dulong bahagi sa unaan ng palikuran. Nagbaka sakali kami na posibleng lagusan yon palabas ng bahay. Pinihit ni Eric ang seradora at pagkabukas ng pinto ay napansin namin na nakaharap pala sa likod bahay yon. Maingat kaming lumabas ng bahay at manaka-naka kaming naglakad. Nag-ingat kami sa mga tao sa paligid at pagkatapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad noon. Nag-uumpisa ng magtakip silim at sa kamalasan namin ay may nakasalubong kaming isang lalaki na buhat sa mga bisita sa pagkainan. Mabalahibo ang kanyang katawan. Nanlilimahid ang kanyang maiitim at naglalangis na balat. May kinuha si Eric sa kanyang bag at bago pa kami dakmain ng nilalang ay sinabuyan na siya ng asin ng aking pinsan. Umangil lang nilalang at bahagyang napaatras sa aming direksyon. Kaya nakahanap kami ng tiyempo noon. Kumaripas kami ng takbo palayo sa naturang malaking bahay. Nakarating kami sa bukana. Doon kami humihingal na nagpahinga ng konting sandali noon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig kami ng mga ugong ng sasakyan. Nagkaroon kami ng pag-asa na makalabas sa naturang baryo. May humintong tricycle driver sa aming harapan at walang pag-aatubiling sumakay kaming lahat. Pinaandar ng driver ang tricycle at nagpahatid kami sa mismong baryo namin noon. Yun nga lang, nang makarating na kami ay biglang sumakit ang ulo ni Clarice samantalang nagsususuka naman si Maureen. Naisipan naming dalhin sila sa ama ni Eric at ipagamot bago sila ihatid sa kanilang mga bahay. Nung makarating kami sa bahay ni Tio Edong, inabutan namin siyang naghahanda ng mga halamang gamot. Tahimik ang buong bahay at tila maagap na natulog si Tia Eva noon. Pagkalapit namin kay Tio Edong ay nagulat siya sa aming presensya. Napakunot ang noo niya at tinanong niya kami kung saan kami nagpunta noon. Ipinaliwanag ko naman ang buong pangyayari noon. At katakot-takot na sermon ang inabot namin kaso hindi naman nagtagal ang paglilitanya niya sa amin noon. Dahil nakita niyang tumitirik na mga mata ni Clarice samantalang nahihilo at kamuntik nang mahimatay si Maureen. Naghanda ng mga kagamitan si Tio Edong sa panggagamot. At doon namin nalaman ni Eric na nalason si Clarice samantalang may kung anong kinain naman si Maureen para mahawa ng kung anong uring nilalang ang mga naroroon. Marahil ay yun talaga ang binabalak ni Warren at Elmer. Kaya ganoon na lamang ang pagnanais nilang maisama ang mga kaibigan ko sa pista sa kanilang baryo. Sumulak ang inis at galit sa puso ko. Noon ay alam ko ang kasagutan sa tanong ko. Kaya pala mabigat ang loob ko sa magkapatid na yon. Dahil sila pala ang magiging dahilan para mapahamak ang aking mga kaibigan. Nalaman din ng mga magulang ni Maureen at Clarice ang buong pangyayari.
Napagbawalan na sila ng mga ito na wag nang basta magtiwala sa magkapatid na buhat sa dulong baryo at huwag sumama sa mga hindi masyadong kilalang mga tao na nag-iimbita sa mga handaan. Kamuntik nang mamatay si Clarice at buong akala ko ay magiging ganap ng aswang si Maureen. Mabuti na lamang at eksperto si Tio Edong. Nailigtas niya ang buhay ng mga kaibigan ko. Araw-araw pa rin kaming nagkikita-kita sa paaralan ni Warren at Elmer kaso umiiwas na sa kanila sina Maureen at Clarice. Pinagbalakan pa sanang manligaw ng magkapatid pero nang malaman nila ang sinapit ng mga kaibigan ko sa nagdaang pista sa dulong baryo, ay nangamba sila at hindi na ipinagpatuloy ang panliligaw na yon. May bahagi pa rin sa puso ko ang nasusuklam sa magkapatid pero mas pinili ko na maging sibil at ipagdasal na lamang ang lahat. Ipinaubaya ko sa may kapalang lahat ng yon. Sa mga nagdaang buwan ay umugong ang bali-balita na may napatay ng ilang residente na buhat sa aming baryo na nagtungo sa dulong baryong yon. Ayon sa impormasyong nakalap ng mga nagsisiyasat, isang gabi, may isang babaeng nakatira sa dulong baryo ang kinahasa ng mga dumayo na buhat sa aming baryo noon. Hindi pa noon natatapos ang magdamag at napatay sa kasukalan ang 3 kabinataan. Natagpuan ng kanilang mga bangkay nung kinaumagahan na wakwak ang tiyan, walang laman loob. Teorya ng mga residente na nakakita sa bangkay na posibleng naghigante ang babaeng ginahasa at siya ang pumatay sa mga kabinataan na yon. Simula noon, lalong umiwas at hinding-hindi na nagtungo ang mga residente sa baryo namin patungo sa dulong baryo na yon. At kahit na may kamag-anak o malalapit silang kaibigan doon, ay hindi man lamang sila nagtangkang bumisita o dumalaw. Kahit pista, Pasko o maging bagong taon ay hindi nila pinaunlakan ang mga imbitasyon sa takot na baka mapatay sila ng mga aswang sa dulong baryo. Lumipas ang 1 taon. Nabalitaan naming umalis sa magkapatid na sina Warren at Elmer kasama ang kanilang angkan. Bumalik sila sa Leyte. Doon na rin natahimik ang aming pag-iisip noon. Sa kasalukuyan ay nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay. Nakapangasawa kami at mapayapang kasama ang aming mga anak. Sa tuwing nagkikita kami ni Clarice at Maureen ay hindi namin maiiwasang mapagkwentuhan at balikan ang malagim naming sinapit noon sa dulong baryo na nakapagpabago sa takbo ng aming buhay.